Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ang issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa kay Vice President Sara Duterte at saka kay Senador Bongo, kay Senador Ronald Bato de la Rosa at saka sa dating Pangulo na si Digong. Bakit ho? Bakit naman po ito na topic? Dahil ito po ay ICC sweeping. Kaya pala natatakot na si Senador Bato. Kasi nasama pala siya sa listahan na iimbestigahan. Bakit ba nadawit ba ito si Vice President Sara Duterte? Kasi dahil siya po ang pumalit na mayor ng Davao nung nagpresidente ang kanyang ama. At kung saan may mga kaso na mga gaya ng patayan na kung saan siya ay isang mayor ng Davao. Ito si Vice President Sara Duterte. At ito naman si Bongo, bakit nadawit naman kasi ito si Bongs? Dahil siya ang pinakamatagal na aide o alalay ni dating Pangulong Duterte. Bakit naman ito si Ronald Bato de la Rosa nadawit naman? Kasi siya ang Chief of Police that time. Diba? Okay, para hindi tayo magtagal mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. VP Sara Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court. Ayon po yan sa ulat ng Vera Files. Para daw yan sa naging papel umano ng dating Davao City Mayor sa mga patayan sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Tuloy-tuloy na ang investigasyon ng International Criminal Court sa sinasabing crimes against humanity noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod sa war on drugs, sisilipin na rin ang Davao Death Squad. Sa ulat ng Vera Files, kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga pangalang isinumiti sa ICC. Ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni VP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City. At si Senator Go ang matagal na aide ni dating Pangulong Digong. Si Senator Bato naman dawit dahil sa drug war bilang siya noon ng PNP chief. Muling umusad ang ICC probe matapos i-anunsyo ng ICC mula sa Hague, Netherlands ang pagbasura sa apela ng pamahalaan ng Pilipinas. It is rejected by the appeal chamber by majority and that the impugned decision is therefore confirmed. Dismayado ang Office of the Solicitor General sa naging desisyon ng ICC. We refuse to consider the Philippines jurisdictional challenge on the ground that the impugned decision of the pre-trial chamber is not a decision on jurisdiction. Dagdag pa ng Foreign Legal Council ng Pilipinas, without such jurisdiction, the court cannot investigate, it cannot issue arrest warrants, and it cannot demand or enforce cooperation. Si VP Sara naman, simpleng no comment lang ang tugon sa pagkakasama niya sa ICC probe. Iginit naman ni Senator Bongo na hindi dapat nakikialam ang ICC sa mga issue sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating mga korte. Tapos na raw ang mga panahon na kailangan pang diktahan ng mga banyaga ang Pilipinas kung paano pamahalaan ang bansa. Hindi naman daw nababahala si Senator Bato de la Rosa. Sagot pa niya, hanapin niyo ako. Basta na sa Pilipinas ako. I am within the territorial jurisdiction of the Philippines. Pero nang matanong siya kung lalabas ba siya ng bansa, siguro doon sa bansa na hindi ICC friendly. China, sir? Like China, like Russia. nagbabalita mula sa frontline. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin, no? At napanood ho natin. Anong sabi ni Senador Bongo? Huwag nang makialam ang ICC sa problema ng ng gobyerno ng Pilipinas dahil gumagana naman ang korte.
Kung gumagana, Senador Bongoy, balik ko lang ho sa yung katanungan ko. Kung gumagana, bakit? Bakit ho? Madami ang sibilyan na nadamay nung panahon na pinatupad ang drug war. May investigasyon ba na nangyari? Sige nga ho, yun po yung tanong namin. Naging patas ba ang batas no time ni Digong? Ha? Wala bang mga inosente na nasawi? Tanong lang ho namin yan sa inyo. Dahil alam ho namin, hindi nyo po nararamdaman yan. Pero kami ng mga kababayan na hindi bulag sa katotohanan at nadidinig ng aming mga tainga, ay hindi ho kami naniniwala na walang nadamay na sibilyan nung panahon ng tokhang. Kaya hangad ho namin ang katarungan ng pamilya ng nawalan na mahal sa buhay. Kaya ICC, please lang, usigin ang dapat usigin. President Bongbong Marcos, please lang ho, makipag-cooperate ka na. Paninindigan mo na wala kang kinakatigan. Paninindigan mo na wala kang tinatakpan bilang isang ama ng Pilipinas na itinuturing ng maraming Pilipino. Yun lang ho ang kahilingan ng maraming Pilipino. Papasukin mo at suportahan mo ayon sa administrasyon mo. Patunayan mo na wala kang kinakatakutan bilang isang presidente ng Pilipinas. So yun lang ho mga ka-action, mga kakapeng, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat nating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.